mag-usap sa ating mga katabi upang lubos po natin maunawaan ang salita ng Diyos na nais ko pong ihatid sa umagang ito. Kasama din po noon, binabagin na po ni Pastor Eric, meron po tayong installation na isasagawa, ma-after po ng ating po mensahe, kaya medyo extended lang ng konti po yung ating gawain. So, salamat po sa Panginoon sa pagkakataong ito, na alam ko po kahit na mainit, ay kaya po natin tinisin po yung panahon natin. Kaya po ba para sa Panginoon? Yeah. So, inanayahan po ang lahat na tumayo at papasahin po yung Hebreo, Kapitulo 4. Pakinggan po ninyo ang sinasaad po ng kasulatan mula po sa Hebreo chapter 4. Ito po ang sinasabi po ng salita ng Diyos. Kaya nga, habang nananatili ang pangako ng Diyos na tayo'y makakapasok sa kapahingahan sinabi niya, mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito. Sapagkat tulad nila, napakinggan din natin ang magandang balita. Ngunit hindi nila pinakinagaman ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. Tayo mga sumasampalataya ay tumanggap ng kapahingahang ipinangako, ito'y ayon sa kanyang sinabi. Sa galit ko'y aking sinumpa, hindi sila makakapasok sa lupain ng kapahingahang aking ipinangako. Sinabi niya ito kahit tapos na niya ang kanyang mga gagawin mula ng likhain ang sanglibutan. Sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang ganito tungkol sa ikapitong araw. At sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. At muli bang sinabi, hindi siya makakapasok sa lupain ng kapahingahang aking ipinangako. Ang mga unang nakarinig ng magandang balita ay hindi nakapasok sa lupain ng kapahingahan dahil hindi sila sumampalataya. Ngunit may mga inaanyayahan pa rin pumasok sa lupain iyon ng kapahingahan. Kaya muling nagtakda ang Diyos ng isang araw pa na tinatawag niyang ngayon, pagkalipas ng mahabang panahon. Sinabi sa pamamagitan ni David sa kasulutang nabanggit, ngayon, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. Kung ang mga tao noon ay nabigyan ni Josue ng lubos na kapahingahan, hindi na sana ipinangako pa ng Diyos ang tungkol sa isang araw pang kapahingahan. Kung paanong nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, mayroon din kapahingahan nakalaan sa mga taong sumasampalataya sa Diyos. Sapagkat ang sino mang makapasok sa lupain ng kapahingahang ipinangako ng Diyos ay magpapahinga din sa kanyang pagpapagal tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha. Kaya't sikapin natin makaptan ang kapahingahang iyon at huwag pagigong tulad ng mga hindi sumasampalataya. Verse 12. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay may talid. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lagdan sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit sa ating mga sarili. Okay, verse 14. Kaya nga, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok na sa kalangitan, doon mismo sa harap ng Diyos. Siya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang ating pinakapunong pari ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, inusi siya sa lahat ng paraan, subalit kailanman hindi siya nagkasala. Kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Sandali po tayong manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa kapangyarihan ng iyong salita.
Lagi na Diyos doon po sa Hebreo chapter 4, verse 12. Ito ay katulad po ng sabak na magkabilang talim. Ito ay active and sabi po doon, ito ay active at living. Buhay nito. Kaya umaasa po kami, Panginoon, na sa gitna po ng aming kalagayan, kahit po walang power, pero na kami ay patuloy na aasa, magtitiwala na ikaw ay kikilos, magpapahayag sa aming mga puso sa umagang ito. Maraming salamat maging sa kapayapaan na hatid niyo po sa aming lahat. Sa pangalan nga po ni Jesus. Amen. Maaari po maging makapos sa presensya po ng ating Panginoon. So, dito po sa Hebreo chapter 4, natunghayan po natin yung 16 na verses mula po sa aklat na ito. Ang pinaka-background po ng Hebreo chapter 4 ay, sabi po dito, it is a powerful reminder of God's promises, highlighting its profound significance. Bilang pagpapaalala kung gaano makapangyarihan ang salita ng Diyos, yung kanyang mga pangako na maaalala natin panghawakan. So yun po yung sabi na binanggit po dito, reminder of His powerful promises, highlighting its profound significance. At hindi lamang po yun. Dito ay pinahalagahan yung pananampalataya. Napakahalaga po ng pananampalataya at pagsunod. Kasi po, nabanggit po dun sa unang talata pa lamang kung paano yung mga Israelite na narinig po nila yung mensahe, yung mabuting balita. Pero sabi po doon, sayang, kasi hindi ito nagkaroon ng epekto sa kanila. Winalang bahala nila yung mabuting balita na kanilang tinanggap, at dahil doon po sa takot nila, takot, disobedience, katigasan ng kanilang puso, kung kaya't hindi po sila nagtiwala sa salita ng Diyos, sa kanyang pangako. Kaya sabi po doon, this will serve as a reminder of the importance of faith and obedience, pananampalataya at pagsunod, as we receive the promise of God and the powerful discernment or discerning nature of His Word. So, dun po sa verse 12, sabi po doon, ang salita ng Diyos is, sabi po doon, active. It is living and active. Like a sword, na sabi po ay magkabila ang talim. So, katulad daw po ng salita ng Diyos, ito po ay buhay. Ito po ay makapangyarihan. Ito po ay nagbabago ng buhay ng mga tao habang patuloy po tayong nagtitiwala sa kanyang ginagawa, sa kanyang mga salita. So, sa pagpapatuloy po, dito po sa unang puntos ko po, sabi po ay the promise rest. Meron pa nga kung kapahingahan. Sa marami po sa atin, minsan pumapasok po yung maraming mga bagay na nagbibigay ng labis na pag-iisip sa atin. Nangangamba tayo, ano kaya ang mangyayari, sa lahat ng mga yung mga areas na kung saan ay involved tayo, engaged po tayo. Pero alam po ba ninyo, sabi po dito, itong rest na ito na nais na ibigay ng Diyos, rest to believers have in Christ. Masusuntuhan lamang natin ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Labas sa ating Panginoon, kahit na tayo na o sila na yung pinakamayamang tao sa mundong ito, probably meron tayong mga nakikita doon na nawiwitnessan sa mga magazine o kaya even sa Facebook, nakikita natin yung mga mayayamang tao dito sa Pilipinas na parang titignan natin, nakakaingit naman yung kalagayan nila. Pero alam po ba ninyo, wala po tayong dapat kainggitan. Bakit? Kasi ang katotohanan, kapag tayo ay nakay Kristo, isa-satisfy po niya yung ating mga, yung mga parang nais natin sa buhay. Siya ang magbibigay ng contentment sa atin. So last time, nakita ko yung mga pangalan ng mga artista yun
sobrang mamahal na mga relo. Umaabot po ng milyon yung mga relo nila. Parang isipin mo, no? Ang tindi, parang sobrang luxurious living na, imagine na, hindi lang 1 milyon, 2, talagang milyon po yung mga relos ng mga artista noon na nakita ko. Pero sabi ko nga, tayo, no, madami tayong mga ina-ascribe sa buhay, pero one thing for sure, ang tanging makapagbibigay ng satisfaction na ito sa ating lahat, walang iba kundi ang ating Panginoon. So sabi po ng ating Panginoon sa Mateo chapter 11, verse 28, doon sa lahat na nahihirapan na lubha, halik kayo, subukan niyo ang aking pamato. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Doon po sa labis na nag-iisip, parang ang bigat-bigat ng kanilang buhay, ang paanyaya ng ating Panginoon ay lumapit sa Kanya at bibigyan niya tayo ng kapahingahan. So, doon po sa mga talatang nabasa natin sa Hebreo chapter 4, unang-una, yung rest na ito na ibinigay ng Diyos sa atin, it demands carefulness. Dapat pahalagahan natin. Pinapahalagahan yung rest na ito na ibinigay ng Diyos. Doon po sa verse 1, let us be careful that none of you be found to have fallen short. Pahalagahan natin, baka mamaya ay mabaliwala yung mga bagay na tinanggap natin. Katulad po ng sinabi ko na kanina, yung mga Israelite nung panahon na sila po ay lumabas sa Egypto at patubo po sila sa pangako ng Diyos, pangakong lupa ng Diyos, subalit hindi po nila ito nakamtan dahil nga po doon sa disobedience at doon napakinggan po nila yung mabuting balita, yung pangako ng Diyos, pero sabi po doon, winalang kabuluhan nila ang mga bagay na ito kung kaya't hindi po ito nagkaroon ng magandang epekto sa kanilang mga buhay. In the same manner, ganoon din po sa atin. Kung ang salita ng Diyos ay ipagwawalang bahala po natin, hindi po tayo magbe-benefit mula po sa salita ng Diyos. So, it demands carefulness and then it demands confidence. Since tinanggap po natin yung mabuting balitang ito, sabi po dito, for we have had the good news proclaimed. So, tinanggap na po natin yung mabuting balita na ipinahayag. So, marami na pong mga pagpapahayag na ating napakinggan, ano po? At tinanggap po natin ito, yung good news na ito, yung mabuting balita na naghahatid ng kaligtasan. Sabi po dito, it demands confidence. And then, number 3, it depends upon His spoken words. Meron salita ang Diyos dito mapapansin ninyo, no, parang ilang beses na inulit-ulit na sabi ng Diyos doon sa mga talatang nabasa natin, I have made an oath. Sa sobrang galit niya, sabi niya, kailanman, hindi mapapasa inyo ang pangakong ibinigay ko. Hindi nyo ito makakagdal. I think mga parang 3 times na binanggit ito. So, it depends upon His spoken words. Okay, and letter D, it depends upon His finished works. So, yun po ay sa verses 4 to 5. Nabanggit po doon na pagkatapos na lumikha ang Diyos, doon sa creation account, doon sa pang-7 araw, siya ay nagpahinga. So, it depends upon His finished works. God rested from His works. And then, in verse 6, it does exist. Pagpapatunay na yung pangako ay available. Ang pangakong kapahingahan na ito, doon sa mga magtitiwala, doon sa mga magnanais na tumanggap ng kapahingahan ito, ay mapapasa kanila yung promise na ito na Diyos. And then, it does emphasize. Doon po yun sa verse 7. As I proceed, dito po ay ipinictured yung rest. Tatlong pagkaka-picture po ng rest dito. Unang-una, doon po sa promised land, the promised land, victory of Joshua,
instituted by Moses. And number 3, ito po yung sa creation or the 7th day of creation. Paano po pinicture itong kapahingahan na ito, itong rest na ito? Kasi isipin natin, baka isipin natin, ay, nung lumati pa naman na yun eh. Hindi naman na parang appropriate pa sa panahon natin. Somehow, tignan natin kung paano ang tatlong rest na ito ay ipinulpiyod ng ating Panginoong Jesus. So yung una, the promised land, victory of Joshua. Alam po natin na si Joshua po yung nasa kanang kamay nito ni Moses. Nung sila po ay lumabas ng Ehipto, going to the promised land. Kaya lang, habang tinutuntun nila yung pangakong lupa, sa loob ng 40 taon, nandun lang po sila sa wilderness. Ikot-ikot lang sila doon sa wilderness. As na-mention ko lang po yung ilang mga kadahilanan, unbelief, disobedience, fear, nagmamurmur sila, reklamo sila ng reklamo. Ang nakaka dito sabi nila, Moses, wala ba kong liningan sa Ehipto? At dinala mo kami dito sa wilderness para dito kami lahat mamatay. Tapos complain pa nila, Moses, gustong-gusto na namin makatikim ng mga pagkain namin doon sa Egypt, yung sibuyas, yung mga spices. Naalala nila ang lahat ng ito? So siguro sa atin ang dami pumapasok sa isip natin. As we continue to trust God, as we continue sa journey na pinatahak natin, along the way, maraming ipapadala ang kaaway upang i-distract tayo. Along the way, ay talagang kukuhanin ng kaaway ang ating kaisipan upang pagtuunan natin na ano kaya yung gagawin ko para sa aking kinabukasan? Ano kaya yung gagawin ko upang mas lalo pa akong yumaman? Ano pa ang gagawin ko upang mas lalo pa akong tumanyag? Etc. So, yun po, So, ito si Joshua. So, Joshua from the Old Testament points forward to the rest of God that is found when the beast victoriously conquer our inner person. So, tanging si Joshua at si Caleb ang nakapasok po doon sa promised land. So, meron pong ipahiwatig dito yung tinatawag na foreshadow. Yung foreshadow po ito na tinatawag indication of a future event. So, dito ipinakita si Joshua na napasok niya yung promised land, nagtagumpay siya sa gitna ng maraming kaaway, sa madaming mga tao na kanilang kinalaban, pinagtagumpayan niya ang lahat ng ito. Ano yung foreshadow nito? Tayo din, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, makoconquer natin yung mga bagay na ito na dumarating sa ating buhay. Kaya natin paglabanan at magkaroon ng mga pagkatagumpay, conquering our inner person. So, Joshua rest foreshadow the victories Christ will bring us into. Tanging ang Panginoong Jesus ang magbibigay ng mga pagtatagumpay sa atin. Sa lumang tipan, nagkaroon ng pagtatagumpay sa katauhan ni Joshua, na-conquer nila yung promised land na yun, yung Canaan, at ngayon, sa pamamagitan ng ating Panginoon, makoconquer natin yung mga bagay na lumarating sa ating buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Pangalawa po, yung Sabbath system instituted and observed in Moses' day. So actually sa English po, napag-ip po yung tinatawag na Sabbath day. So itong Sabbath day na ito ay ibinaba ng Diyos dun sa mga Israelites. Sa 6 na araw, sila ay magtatrabaho. Subalit sa ikapitong araw, magpapahinga sila. Rest. So, ito po yung every week, Israel practiced 24 hours of rest before the Lord. A time to refrain from work. So, wala munang trabaho. And, tanging gagawin lang po ay celebrate Yahweh. Sila ay magsasamba sa Diyos.
Sasabihin lamang nila ang Diyos. The Sabbath rest seems to speak of real and vital experience with God. So nais ng Diyos na maranasan ng mga Israelites na ito yung katotohanan na meron isang Diyos na kumikilos sa kanilang kalagitnaan, merong Diyos na kumakatagpo ng kanilang mga pangangailangan, merong Diyos na nagpo-provide ng lahat ng kanilang pangangailangan. At in return, nais ng Diyos na sa ikapitong araw, sila naman ay magpapahinga. Dahil ang lahat ng kanilang pangangailangan, pinobide ng Diyos. So, speak of real and vital experience with God. So, to enjoy Him, to partake of Him, and to celebrate Him. So, napakahalaga sa tuwing araw po ng linggo, set aside po natin lahat ng mga bagay na nagbibigay ng kaabalahan sa atin. Minsan nakakalungkot, hindi ako ayoko magmatama. Minsan kasi, naanyayahan, fiesta, araw ng linggo, ano yung pipiliin ng taong ito? Fiesta? O yung araw ng linggo na siya ay magse-celebrate sa Diyos? Sabi po doon, enjoy Him, partake of Him, and celebrate Him. Dahil naanyayahan sa fiesta, give way dun sa fiesta. Meron pinag-birthday, linggo din. Dahil linggo, pagbibigyan na naman yung invitation ng kaibigan dahil birthday. So instead of going to church to worship God, celebrate with God, celebrate Him, and partake of Him, let's go to the birthday. Meron ikinasal ng araw ng linggo. So ang daming dahilan, Kaya kung tayo po ay hindi rooted and grounded sa Word of God, maipagpapalit po natin ang araw ng linggo sa napakaraming imbitasyon. Ang dami po noon ang daming imbitasyon ng mundo. Birthday, kasal, fiesta, ano pa? Name it. Pasko, mamamasko yung mga bata at nagkataon linggo, kaya walang tao sa simbahan. Lahat ay nandun na sa mga bahay-bahay, kumakatok sa mga ninong at ninang. Pero alam nyo, kapag talagang sabi ko nga, kapag tayo ay rooted and grounded sa Word of God, kailanman, hindi natin ipagpapalit ang araw ng linggo. Alam po ninyo, isang bagay na tutunan ko kay Pastor. Si Pastor po, kahit na minsan, kasi kahit may sakit ka, may dito naman tumato, di ba? Kahit sinuubo ko, dahil hindi man ng COVID, sa kanya, as long na kaya niya pang lumakad, papunta ng simbahan, punta tayo. Hindi pwede, yung parang sa bahay ka na lang, magpapalakas ka, hindi po. Lalakad at lalakad siya, pupunta sa simbahan. Nangyari po noon, alam mo, parang ilang araw pa lang akong, nakakapanganak. Tapos kinalingguhan, hindi pwede, kailangan kasama na rin po ako sa loob ng simbahan. Hindi ako pwedeng magdahilan na sabihin ko kay Pastor, kapapanganak ko pala, kinakailangan magpalakas muna ako. Hindi. Kung anong araw man po ako nanganak noon, nung week na yun, kinalingguhan, kasama po ako sa simbahan. So yun po, So ito po yung Sabbath rest na ito, to enjoy Him, to partake of Him, and to celebrate Him. It points forward to the rest of God we find when we enjoy and experience God's presence. Kaya, bakit natin ipagpapalit yung presensya ng Diyos sa iba't ibang mga bagay? Mind you this, meron tayong mga kapatid na on their, sa kanilang estado, naging mga matagumpay na mga professionals, mga matatagumpay na mga businessman, matatagumpay sa kanilang mga profession. Pero as they have journeyed in their faith with God, and as
they grow and rooted upon the Word of God, they continue to serve God. Regardless po, sa kabila ng anumang mga kadahilanan, nagpapatuloy po sa paglilingkod sa ating Panginoon. At yung pangatlo pong rest, yung pangatlo pong rest dito, ito po yung seventh day of creation. Mapapansin po natin sa ikapitong araw ng paglikha ng Diyos, doon sa anim ay nag-create po siya. Lahat, tao, lahat po ng mga nakikita natin dito sa mundo, mga trees, even under the seas, at pagtaas natin, pagtingala natin, yung universe, yung mga galaxy, etc. Lahat ng ito, siya ang nag-create nito. But on the seventh day, God rest. Nagpahinga po siya. So, this rest was foreshadowed the way God rested from His works on the seventh day of creation. So, creation was complete. Okay? Kompleto na yung pagkakalikha ng Diyos. And God rested from His works. Ito po yung pagpapakita. Kung ang Diyos ay nagpahinga on the seventh day, mas lalo na nais niya na tayo bilang kanyang mga created, mga creation, ay magpahinga din. Kasi binigay na halimbawa ng Panginoon na siya ay nagpahinga. He made the seventh day holy. The seventh day points forward to the rest of God in that believers also to continue to do good works, but the work of justification is complete. Meaning to say, kasi dito po sa Hebreo, yung mga tao, dahil parang naguguluhan yung isip nila, iniisip nila na kulang yung redemption na binigay ng Panginoon. Kung kaya, nag-iisip pa sila na dagdagan. Meron silang effort, meron yung works ng tao, bahagi ng tao, kung paano nila ililigtas ang kanilang mga sarili. Pero dito sa seventh day of creation, pinakita ng Diyos, on the seventh day, complete na. And even yung justification na sinasabi po dito, the action of declaring or making righteous in the sight of God. So tayo po, bilang kanyang mga nilikha, sabi po doon, sa harapan ng Diyos, tayo ay matuwid. Tayo po ay banal, sapagkat hindi na po yung maruming basahan, yung nakikita niya sa atin, kundi yung kabanalan na ginawa ng ating Panginoong Jesus. Yung finished work ng ating Panginoon ang kanyang nakita. Okay, so nakita po natin yung tatlong rest. Ano po? Yung una, yung sa promised land, through Joshua. Pangalawa, yung Sabbath day, through Moses. And then, ito po pangatlo, yung creation account on the seventh day, God rested. And then, as I proceed, the participation of God's people. So, meron pong bahagi po yung mga tao ng Diyos, yung mga mananampalataya. Dito po sa mga binanggit no po, the participation of God's people, let us be careful that none can fallen short. Yun po ay sa verse 1b. Verse 1b. Maging maingat daw po tayo. Let us be careful that none can fallen short. Ingatan po natin yung tinanggap natin na good news. Ingatan natin yung mabuting balita na ating tinanggap, yung kaligtasan na tinanggap natin, or katulad po ng mga Israelites na walang visa po yung mabuting balita na tinanggap nila, na walang kabuluhan po yung kaligtasan na ino-offer ng Diyos sa kanila, yung kapahingahan na ibigay ng Diyos sa kanila, na wala ng kabuluhan ang lahat ng ito. So sabi po, let us be careful that none can fallen short. And number 2, let us make every effort to enter God's rest. Verse 11, gawin daw po natin ang lahat ng ating makakaya. So, ito po yung bahagi natin, ano? Meron part ang Diyos, meron din po tayong part, meron po tayong bahagi. Sabi po sa pangalawa, let us make every effort to enter God's rest. Yun po ay sa verse 11. And letter C, let us hold firmly
ating pananampalataya, or else ay baka ito ay matangay. So, actually, even sa Facebook, ang daming ang huhusay mangaral. Ang gagaling itwist yung salita ng Diyos. Kung hindi po tayo, deeply rooted pa sa salita ng Diyos, kahit na gusto natin pakinggan yung mga taong ito, I discourage you na huwag na po natin pakinggan ang mga taong ito, or else masisway po yung ating yung faith. Maniniwala tayo ngayon, talagang ang husay niya. Again, I discourage you na huwag na po natin pakinggan ang mga taong ito. Sabi ko po, ang gagaling po nila, ang huhusay nila. Ang huhusay po nila, itwist yung salita ng Diyos. Para sumang-ayon sa kanilang mga sinasabi, ititwist po nila. Kumuha ng isang bahagi dito, kumuha ng ibang bahagi doon, parang pulot-pulot. Tapos, magka-come up na, eto ang nais ng Diyos. So, that is a wrong, out of context, at doon papasok yung wrong theology, at again, huwag po tayong masway. Sabi po, let us hold firmly to the faith we profess, and ito po ay sa verse 14, and never be, let us approach God's throne of grace with confidence. So as we approach the throne of grace, sabi po doon, let us approach the throne of grace with confidence. So, bakit po? Dahil, sabi ko nga kanina, we're being justified. Tayo po ay pinawalang sala na. At ang nakikita na ng Diyos Ama, yung righteousness imputed to us sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. And then, paano po ba ino-offer yung God rest na ito? God's rest is offered in God's Word. Ino-offer po ito ng Panginoon. Yung rest na ito, yung kapahingahan na ito, ipinagkakaloob ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Sabi po sa verse 12. Babalikan ko po, yung verse 12 ng Hebrews. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas kaysa alimang taba, nasa magkabilay may talim, ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin, at sa Kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. So, sabi po, the powerful word of God, what it is, ano ito? Yung po ay sa chapter 4, verse 12a, it is the spoken and written word of God. So, ito po yung mga nababasa natin. Itong Biblia, ito po yung spoken, at the same time, written word of God. Unlike po nung panahon po sa Lumang Tipan, wala po silang hawak ng mga written word. Or probably, ng mga later part, nagkaroon po ng mga tinatawag na scrolls. Ito pong scrolls, part po ito, mga bahagi lamang ng salita ng Diyos na nakasulat po sa mga balat ng hayop. So, doon po itinatala o isimulat yung mga salita ng Diyos, so, doon po sa mga scrolls, doon po sa mga balat po ng hayop. Unlike to us now, we have different versions of the Bible. Lahat na nasa atin. Nasa atin na yung mga pribileyo, lahat mo lang pagiging high-tech, ay nasa atin na. Maaaring kahit nagtatrabaho tayo, pwede natin buksan ang ating cellphone at kusa nang magkakaroon ng audio at mapapakinggan na natin ang salita ng Diyos. So, its definition, it is the spoken and written word of God, and then its description, ito po sa verse 4:12b, it is alive and active, sharper than any double-edged sword.
salita ng Diyos. Because God is a living God. Ang Diyos ay buhay, kaya ang kanyang salita ay buhay din. Kasi sabi yung alive and living means to have life. At hindi lamang po yun. Sa John chapter 6, verse 63, sabi po ng Panginoon, the very words I have spoken to you are spirit and life. So, doon po sa mga kausap niya, doon sa John chapter 6, sabi niya, ang mga salitang ipinapahayag ko sa inyo, ito ay espiritu at buhay. At hindi lamang po yun. Sa Matthew chapter 13, dito po ay gumamit ng parable ang ating Panginoon, parable of the sower. So Jesus compared God's word to seed. Yung salita po ng Diyos ay ikinumpare ng Panginoon doon sa mga binhi. Sa binhi, no po, sa Matthew chapter 13, seed, like the word, is a living organism. When spread and planted in fertile soil, produces abundant life. So magkakaroon ng masaganang bunga, masaganang harvest as we sow the seed. Okay. So Christians are made alive spiritually and eternally because we are born again. Not of perishable seed, but of imperishable through the living and enduring Word of God. Yun po ay sa 1 Peter chapter 1, verse 23. So, minsan active and living. And then, ituloy ko lang muna itong active, ano? Ang active po, ibig sabihin, effective and powerful, producing or capable of producing unintended result. So, the Word of God is vibrant. Ang ibig ko sabihin ng vibrant ay punong-puno ng buhay, dynamic, energizing, and productive. Not static or idle in the lives of genuine believers. So, it is the same with the Word. I send it out and it always produces fruit. I will accomplish all I want it to, and it will prosper everywhere I send it. Yun po ay sa Isaiah chapter 55, verse 11. Nagtataka kayo, no? Nakikinig tayo, probably kahit kaninong nagpapahayag na salita ng Diyos, ano? Tapos, iisipin natin sa ating sarili, pambihira naman yung yung preacher o yung nagbibigay ng message. Parang tumbok na tumbok ako, kilala ako. Bakit? Chinismis ba ako ng kapitbahay ko? Hindi po. Hindi kayo chinichismis. Kasi, yun po yung conviction ng banal na spirito. Yun po yung conviction ng Word of God. Hindi po ito yung nagpapahayag lamang. Hindi ito yung nagbibigay lamang ng mensahe na pinatatamaan tayo. Bakit na parang kilala tayo na yun yung ating buhay. Hindi, wala parang ang bagay ng mga pagbabago. Hindi mawala yung mga bisyo sa buhay. Ang dami po. Bakit? Kasi sabi ko doon, ang salita ng Diyos ay buhay. It is living and active. It is dynamic. So, yung dynamic na ito, ibig sabihin, appropriate po siya sa panahon natin. Unlike yung mga binabasa natin, mga books before, probably doon sa high school, sa college, minsan ay parang obsolete na siya. Hindi na siya napapanahon. Pero, ang Biblia kailanman, hindi po siya naging obsolete dahil lagi napapanahon po ang salita ng Diyos. It is active and dynamic. Kaya sabi ko nga, kung parang minsan iisip natin, bakit alam na alam niya yung buhay ko? Bakit lagi na lang akong pinatatamaan ng pastor natin? No, you're wrong. Hindi kayo pinatatamaan. Hindi namin ine-expose yung buhay ninyo, yung vision ninyo. It's the Word of God. It is the conviction of the Holy Spirit. Kaya minsan, kapag probably nararamdaman ninyo na ito na yung kilos ng Diyos sa inyong mga buhay, huwag natin matigasin ang ating puso. Huwag tayo magmatigas laban sa Diyos. Naalala
Apostle Paul. Actually, ito po yung sa devotion eh. Masyado siyang panatiko sa Judaism. Si Apostle Paul, dahil Pharisee po siya, ito yung religion na kinadisnan niya. Kaya nung dumating ang Panginoon, hanggang sa wala na ang Panginoon, naiwan na lang yung mga disciples ng ating Panginoon, sila Peter, James and John, at yung iba pa mga alagad. Ganoon siya kapursige na nasundan ang mga believers, mga apostles, upang sila ay patayin. At ang katotohanan, doon po sa pagkamatay ni Stephen, meron po siyang approval dito. Siya po yung may balik ang po no? Doon po kay Doon po kay Apostle Paul, sabi ko nga po, kanatik ko po siya. Masiglig yung kanyang pananampalataya doon sa Judaism. Ito yung kinakisnan niyang reliyon. Kaya hindi siya naniniwala sa ating Panginoong Jesus. Dahil sa kanyang pagiging panatiko, ang ginawa po niya, humingi po siya ng mga papers, mga documents, bilang katibayan na meron po siyang permit para puksain, para patayin lahat ang mga believers. At sabi ko nga po kanina, sa Aspered, siya po yung may go signal. Meron po siyang approval para si Stephen ay patayin ng mga crowd na nakikinig ng mensahe na ipinapahayag ni Stephen. Pero, isang araw, on his way to Damascus, papunta siya sa Damascus, at alam po ninyo, ayun pa rin yung kanyang layunin, ubusin ang mga mananampalataya. Along the way, dun po sa Damascus, na in-encounter siya ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanya sa pamamagitan ng tinig, Saulo, Saulo, bakit mo ako, ginagawa no? Bakit dito yung ginagawa mo sa akin? Sino nga Panginoon? Yun ang niya agad response niya. Sino nga Panginoon? Pero tinig lang po yun. In 3 days and 3 nights, nagulat po siya. At sa loob po ng 3 araw na yun, hindi po siya kumain, nag-fasting po siya. Tapos, meron din kinausap ang Diyos sa katauhan naman ni Simeon. Sabi sa kanya, puntahan mo ang taong ito, si Saulo. Naghihintay siya at ipanalangin mo ang taong ito. Alam niyo sa batok ni Simeon, sabi niya, Panginoon, ano sa akin na lang ito, no? Kilala naman namin ang taong ito mamamatay taong ito Tapos uutusan mo ako para puntahan ang taong niya, si Saulo. Kilala namin siya, na siya yung pumupunta sa maraming lugar upang patayin ang mga believers. Tapos biglang-bigla, uutusan niyo ako upang ipanalangin ang taong ito. Now again, because God's Word is active and living. Ang salita ng Diyos ay buhay, makapangyarihan, nagbabago, and sabi po, it is dynamic. Hindi po siya kailanman na out of, hindi siya yung parang obsolete, wala na, hindi na napapanahon, kundi lagi on time at napapanahon ang salita ng Diyos. So, kaya nakita natin, this is the Word of God. So sabi po sa Isaiah, I will accomplish all I want it to, and it will prosper everywhere I send it. Magtatagumpay ang salita ng Diyos saan man po ito ihatid ng ating Panginoon. And sharper than any two-edged sword, Paul called it the sword of the Spirit, which is the Word of God. Ephesians chapter 6, verse 17. The Word of God is our offensive weapon against the assaults of a spiritual enemy. Again, kapag tayo po ay inaatake ng kaaway, ang salita po ng Diyos ang ating depensa. Ang salita po ng Diyos ang ating panlaban.
sorcery. Mga sorcerer po sila. Mga nanghuhula. Nanghuhula yung mga taong dito. Tapos, na ano nila yung pinaka-leader nila, tumanggap sila, tinanggap niya si Lord, kaya lang, hindi totoo. Siguro, nainganyo siya, tapos nag-desire siya na, kasi namanga siya dun sa mga apostles nagpapalayas ng mga demonyo. Kaya, doon po sa kanyang ikinabubuhay na sorcery, gusto niya na ma-practice mo yung ginagawa ng mga alagad. Kaya sabi niya, babayaran ko kayo, bigyan niyo lang ako ng kapangyarihan na yan, para sa tuwing, maaari ko rin i-practice at maaari kong gawin yung mga ginagawa ninyo. Kaya doon ay sinumpa siya ng mga alagad na sumpahin ka at ng yung pera. Kasi iba po yung puso ni Simeon na isang nagpa-practice ng sorcery. At sa katunayan, yung mga nagpa-practice po nito, nung ma-encounter po nila yung sinasapian ng demonyo, hinanap nila yung taong ito na sinasapian ng demonyo. Dahil narinig nila yung mga alagad, sabi po nila, pinapalayas kita sa pangalan ni Jesus na pinapangaral ng mga alagad. Tapos sabi po ng demonyo, alam ko kung yung demonyo, no? Kilala ko si Jesus. Kilala ko yung mga alagad. Sino ka? So, again, ano pala, no? Yung mga demonyo, hindi ko pala sila mga makakakilala, no? Kasi kilala nila yung kilala nila ang si Lord. Kilala nila yung mga alagad. Pero yung tao na sinasabihan ang kapwa ng demonyo, hindi nila kilala, hindi nila ma-identify, hindi nila ma-recognize. So, the word of God is sharper than any double-edged sword. So, in Ephesians chapter 6, verse 17, ano po? And again, we will use the word of God as our offensive weapon against the soul of a spiritual enemy. Sa Matthew chapter 4, verse 4, when Satan tempted our Lord Jesus in the wilderness, he uses God's word to counter the devil. So nakita natin, ano po, noong panahon na ang Panginoon ay katatapos lamang po niyang mag-fasting, mag-prayer, ito na, alam ng kaaway kung paano niya aatakihin ang ating Panginoon. Definitely, 40 days, alam niya na gutom ang ating Panginoon. Pero sabi ng Panginoon kay Satanas, man shall not live by bread alone. Ang tao ay hindi nabubuhay sa salita lamang, sa kinapay, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. So, yun po yung mga atake. Yun po yung pagbabalik ng ating Panginoon. Again, salita pa rin ng ating Panginoon. So, what it does, it exposes all thoughts, desires, and exposes all humankind. So, sabi po, as we go back in chapter 13 of Hebrews chapter 4, okay po, sabi po dito, walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at tantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. So, siguro, kung meron pong mga kapatid na hindi nyo pala isusuko yung mga bisyo, yung pag-inom, pag-smoke, or I don't know kung may mga tumataya ng may wedding pa ba? Hindi ko alam kung may wedding pa. So, I don't know, no? Kung hindi nyo pala isusuko yung mga bisyo nyo, no? Paninigarilyo, pag-inom ng alak, pagtaya ng wedding, tapos may nag-birthday. Ano yung birthday mo? October 20 o di kakaninin na, no? Kukumbay-kumbay o kaya may inaalagaan na numero. Yung numero nun, 1 taon, 2 taon, 3 taon na inalagaan. Hindi manalo-nalo sa kanilang pagtaya ng wedding. Samantalang kung yung perang doon ay tinipon nyo, alam ko po na na-invest ninyo, mas naging maganda pa ang patutunguhan ng perang doon kesa inalagaan ninyo
ninyo yung number na paborito ninyo. Again, God will expose everything. So, hindi man namin alam, ano? Hindi namin alam kung kayo tumataya ng bete, ng small town lottery, no? STL, we do not know. But God knows. Alam ng Diyos ang lahat ng ito. So, probably, meron iba po, no? Yung super grace na tinatawag, sa kabila na tinanggap na nila ang salita ng Diyos, pero mga umiinom pa rin sa mga ano po, no? sa mga club o kaya sa mga lugar na pwede silang uminom ng alak, they practice it. It's for them. Sila po yung magbibigay. Sabi po, sa last part ng chapter ng verse 12, 13, sila yung magbibigay ng account. Magbibigay sila ng sulit sa ating Diyos. Sila yung makahanap sa Diyos at sa part po namin na nagpapahayag, we've done our part. So, hindi po kami yung magkukonvict sa inyo. Hindi kami yung magbibigay ng conviction sa inyo na ihinto mo na yan. Probably, sinabi na namin na hindi maganda. Mas mainam na ihinto na yung mga bagay na ito. And partly, eto, ang Diyos ay nangungusap sa inyong puso, nagpapahayag siya. At tulad po ng mga nabasa natin talata, sabi, huwag na natin matigasin ang ating puso. Huwag na tayo magkaroon pa ng unbelief, ng disobedience, ng hard-headed at katigasan ng mga puso. Tanggapin na lang natin yung pangakong ito ng Diyos. And I'm sure, yung rest na ito na angako niya ay isa sa atin. So, since we have accepted Christ, and we have our salvation, alam ko po, yung pangakong ito ng kapayapaan, kagalakan, yung lahat ng ito ay pawang ipagkakaloob at ibinigay na ng Diyos sa ating lahat. So, purihin po ang ating Panginoon sa amalan ito. As we proceed to our installation of our pastor, so, siguro, hindi na siguro share po dito na sa harapan.
from the Middle East. And then, together with his wife, they come up to this decision na sila ay nagpasya na maglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah. Palagpagan po natin ang Diyos. Sige po, dala po tayo sa parte ng installation ni Pastor Romel Estavillo. Bagaman po, siya po ay kasalukuyan ongoing siyang nag-minister sa ating iglesia. Pero ito po isang formal na programa para mag-install ng isang pastor. Lalo na po, siya ay isa sa mga head or siya is head ng ating evangelism ministry. So, tawagin ko po sa harapan dito sa stage ang ating mga pastor. Si Pastor Fergie, Pastor Eric, Pastor JB, and Pastor Renen. Sige po, ahiyan ko po si Pastor Romel Estavillo dito po sa taas. Ayan, sige po. Una-una po nagpapasalamat kami at hindi niyo po kami iniwan. Ayan, bagamat mainit po at walang kuryente dito sa taas. Samahan niyo po kami para sa maikling programa ng installation ni Pastor Romel Estavillo. Having been authorized by the church, I sent a guide to the church to install Pastor Romel Estavillo, our co-worker in the gospel, as the head of evangelism. I now ask for certification of this call. After prayerful deliberation, we, Christ-centered life teachers, have called Pastor Romel Estavillo to serve as a minister of word and sacrament in the position of head of evangelism. I present Pastor Romel Estavillo and his letter certifying the call. A reading from the word from the book of John 20:21-23. Jesus said, "Peace be with you, as the Father has sent me, so I sent you. Receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven them. If you retain the sins of any, they are retained." Your mic.
responsibility in the confidence that it comes from God through the call of the church. Will you preach and teach in accordance with the Holy Scriptures and with the confessions of the Lutheran Church? Will you carry out this ministry in harmony with the constitutions of the evangelical church in the Philippines? Will you be diligent in your study of the Holy Scriptures and faithful in the use of the means of grace? Trusting in God's care with your love, serve and pray for God's people, nourish them with the word and sacraments, and lead them with your own example in faithful service and holy living. Will you give faithful witness in the world that God's love may be known in all that you do? Ayan, sumagot na po si Pastor Romel dun sa lahat ng mga katanungan at nangangako. Nangangako ka, Pastor? Amen. Sa tulong po ng Panginoon. Ngayon po, sa oras naman na to, kayo naman po ang tatanungin, syempre ni Pastora. Syempre, kailangan nung sumagot. Okay po? People of God, you will receive Pastor Romel as a messenger of Jesus Christ, sent to serve all people with the gospel of hope and salvation. Will you regard Pastor Romel as a servant of Christ and a steward of the mysteries of God? Will you pray for Pastor Romel? Will you help and honor Pastor Romel in carrying out this ministry? In all things, will you strive to live together in the peace and ministry of Christ? Pastor Romel, the office of the head of evangelism, is now committed to you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ayan, sa pagkakataon po dito, bago po ipag-preach ang Pastor Romel, tatawagin ko rin po kasama yung mga elders and deacons natin dito sa harap. And then we will stretch our arms. Samahan niyo po kami sa pamamagitan ng pagtayo, maging ang congregation. Sige po, tawagin ko po ang ating deacons and elders. Sige po. Dito po tayo sa gilid, ganun po. Pa-side po tayo. Ayan. And then, stretch po natin yung ating kamay over Pastor Romel. Readings from 1 Timothy chapter 3. Here is a trustworthy saying, whoever aspires to be an overseer desires a noble task. Now the overseer is to be above reproach, faithful to his wife, temperate, self-controlled, respectable, hospitable, able to teach, not given to drunkenness, not violent but gentle, not quarrelsome, not a lover of money. He must manage his own family well and see that his children obey him. And he must do so in a manner worthy of full respect. If anyone does not know how to manage his own family, how can he take care of God's church? He must not be a recent convert, or he may become conceited and fall under the same judgment as the devil. He must also have a good reputation with outsiders so that he will not fall into disgrace and to the devil's trap. Yun po isang qualification for overseers and deacons and for leading pastors. Let's pray for
before Pastor Romel. Let's stretch our arms towards Pastor. Dakilang Diyos, sa umagang ito, nagpapasalamat po kami sa Pastor Romel, ang bahon family na nagpasya na sumunod sa pagkakataon mo sa kanyang buhay. Alam namin ito, hindi po madali. Subalit karoon ang pangako mong kapayapaan. Salamat Panginoon, ang mga salita mo ay makapangyarihan. Nabibigyan mo po siya ng lakas, ng kapangyarihan, na ipangaral ang mga salita. Napapanahon o hindi, sapagkat ito ang nais mo. Panginoon, tinulungan mo po sila na magtiwala ng tanging sa iyo lamang. Kaya Panginoon, umaasa kami na ang lahat ng kanilang mga pangangailangan sa buong pamilya ay kakatapuin mo po. Pagpapalagay mo po ang kanilang buong pamilya, Panginoon. And even the desires of his heart, Lord, ay igagrant mo po. Idinako natin po namin na gamitin mo po siyang effective as the head of our evangelism department. Inihiling po namin, Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang mga salita na ipapahayag, ang sa pamamagitan, Panginoon, ng kanyang buhay, ang babasahin ng mga tao, titignan ng mga tao, i-witness ng mga tao, ang buhay na ito ay magbibigay ng mga pagbabago. Ang mga salita mo ay magkakatid ng kapangyarihan na magbabago ng buhay ng mga tao makakapakinig ng mga salita. Salamat, Panginoon Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ay Diyos na punong-puno ng kamakahawagan, punong-puno ng biyaya. Salamat, Panginoon, sapagkat ang pagkakatawag mo ay pinakamataas na pagkakatawag, Panginoon. Kaya, Panginoon, nagtiwala po siya sa iyo na isang Diyos na makapangyarihan, Diyos na tumutugon sa kanilang mga panalangin at nagpapala ng mga anak mo. Ito ang aming manalangin na may pag-asa at pagtitiwala sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Pastor Romel, Estevilla, sa mga Southern Signatures, palakpakan po natin ang Panginoon. Iaabot na po natin ang certificate of installation kay Pastor Romel Estevilla. Ayan. Bagamat matagal na po siya nag-start sa ministry ng iglesia, pero ngayon lang po siya officially na welcome. Kaya to God, even glory sa buhay po ni Pastor Romel. At hindi ko na po patatagalin pa, isasabi na rin natin ang ating, meron po tayong mas mga official team po na worker na rin ng ating iglesia. Tawagin ko po si Sister Irene, Brother Jess, si Brother Bob Dandog, and si Sister Nelia Samuel. Ipapanalangin dito na rin sila. So, dito po tayo sa harap. Diyan na lang po tayo mga pastors. Sige po, una po tayo. Sige po, makakaupo muna po yung congregation, pero yung sa leaders po, ang nilakad po dito ulit, dito lang po tayo. Pagpe-pray po natin yung ating mga newly workers po sa ministry ng Christ Center Life. Sige po, sa harap po kayo, parang kanina po. Gusto niyo rin po bang lumuhod? Sa harap po kayo, medyo advance po ng konti yung inyong ayan. Sige po. Ayan, gusto niyo po bang basahin muna yung certificate? Nahin po namin na po dito. This certificate is awarded to Dr. Tandok in official recognition of his dedicated service as a volunteer worker at Christ of the Life City Church. Atty. Tandok has so far faithfully contributed his time, talents, and energy to our church. His voluntary work is associated contributing to the mission of CCLCC to serve Christ, the church, and its community. We are pleased to officially recognize Atty. Tandok as a valued volunteer worker of CCLCC. Pinapresent po natin yung certificate ito para kay Brother Bob at Brother Tandok.
pleased to officially recognize Jesus Canlas as a valued volunteer worker of CCLCC. Issued this 20th day of October 2024, signed by our senior pastor, Victorina D. Versosa. Salamat po. Next. We are also pleased to officially recognize Nelia Samia as a valued volunteer worker of Christ Center Life City Church, issued this 20th day of October 2024. Signed by Senior Pastor Victorina D. Versosa. We are also pleased to officially recognize Ms. Irene Canlas as a valued volunteer worker of CCLCC, issued this 20th day of October 2024. Signed, Victorina D. Versosa, Senior Pastor. Congratulations po and welcome sa team ng Christ Center Life City Church dito sa ating ministry sa church. Sila po ay kasama sa evangelism ministry and si Sister Nelia po ay kasama sa ushering ministry. And of course, sa pagkakataong ito, alam niyo naman po, October is Pastor's Appreciation. Kasama na rin po syempre ang Teacher's Month or Teacher's Appreciation. Kaya nais po namin ipagpasalamat dito kasi iba hindi lang naman isang Sunday sila nagpe-prepare. Sa buong taon, halos inilalaban nila in prayer yung bawat isa sa atin, yung ating iglesia, maraming sacrifices. Kaya yung pagkakataong ito ay napakaliit lamang or napakasimple para i-appreciate yung kanilang mga sacrifices. So, sa pagkakataong ito, nais ko po ipag-pray naman ng mga leaders, yung ating mga pastors. Sige po, move forward po yung ating mga pastors. At okay lang po ba yung mga workers sa likod lang po? Ayan, sa likod lang naman po tayo. Ayan, sige po. Ibibigay po ng ating mga sexy kong mga assistant ang kanilang mga token. Ayan po. Sige po, bago po natin ipag-pray. Ayan, small token lang po yan para sa kanilang mga sacrifices, doon sa maraming time na nilalaan nila sa atin at sa iglesia. Pagpe-pray po natin sila, yung mga leaders. At syempre sa pagkakataon ito, isasabay natin yung ating mga teachers. Asa po yung mga teachers ng Little Lambs? Syempre po, nasa baba sila kasi nagtuturo sila. Okay po, tawagin niyo po yung mga name ng mga teachers. Sila Teacher Sandy, Teacher Jen, Teacher John. Sila po yung mga natuturo sa ating toddlers. Kayo po tayo, sige, pwede po kayo pumunta dito sa harap. To be recognized at mapalakpakan. Ayan. Next po, ang ating mga teacher para sa primary ay si Sister Nelia. Ayan po, nasa likod. Sister Tita, Sister Rose Pineda, at Sister Zenny Maparamalan. Wala po siya ngayon. Sister Annie Perez. Para po sa junior naman, junior class. Si Sister Jen Perez, Sister Alma Ginto, si Pastor J.B. Torrigo, ay na nasa taas. Sister Ivy, ayan, kasama din natin siya sa toddler. Asan sila? Meron po ba akong hindi nabanggit? Marami po ito eh. Ayan, sige po. Linya mo na po kayo ha. So, ang magpipray po para sa ating pastors, sa ating workers and teachers, ay isa po sa ating mga leaders. May nakalimutan pa po ba sa teacher? Okay, if you are a teacher by profession, maaari din po kayong tumayo at ipapanalangin kayo sa araw na to. Ayan, yan po pala syempre may kasama, di ba? Parang ganyan namin kayo kamahal. Ayan, appreciate namin kayo. And thank you po sa ating Baker Clean na nag-bake ng ating masarap na goodies for today. Sige po, stretch po natin minsan pa yung kamay natin sa ating mga teachers, pastors, and workers at ipapanalangin po. Let us pray.
Father, in the name of Jesus, and the power of your Holy Spirit, we praise you and we glorify you. We thank you for all our pastors, O God, na nagpakahirap po sila sa kanilang ministry upang matugunan ang pangailangan ng church. Lord, ihanda mo sila sa darating na panahon, Panginoon, that they should be prepared, teach the good news in season and out of season. Father, we pray for these pastors as we declare in Numbers 6:24-26. The Lord will bless you and keep you. The Lord will make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord will turn His face toward you and give you peace. Hindi lamang po tayo sa apat na sulok ng iglesia nito mag-ministeryo, kundi sa labas pa ba ng ministeryo. At iigitan po natin ang sinabi ng ni Paul na yung fivefold ministry na maging apostles tayo, maging prophets, evangelists, pastors, and teachers. Lord, i-bless mo po ang bawat isa. They are the above and not beneath, O God. They are the head and not the tail. And everything their hands touches shall prosper. Lord, we bless them, O God. Tunay nga po, Panginoon, na iniingatan mo sila sa kanilang mga trabaho. Tulad ng ginagawa po ni Paul na isa po siyang tent maker. Bagamat pastor po siya, nagpipitch ng good news, ay hindi po siya nagiging dahilan o balakid sa paglago ng iglesia sa pagtutulong. May trabaho po siya. Ganun din po sa ating mga pastors na nagtatrabaho, na may mga business, Panginoon, pagpalayo po sila, maging generous sila sa kailangan po na yung iglesia, Panginoon. We praise also, Father, yung mga teachers na at kami masaya dahil, Panginoon, na binigyan mo po ng mga teachers na mga capable. Tunay nga po, Panginoon, love of God, love kind heart and of God. Sabi niyo po, Panginoon, sa Micah 6:8, He has shown you, man, what is good and what the Lord requires of you, to act justly and to give mercy and to walk humbly with your God. Lord, maraming salamat sa mga teachers, sa mga bata na ito. Sinabi niyo po yung salita, train a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Tunay nga, Panginoon, magagamit po ito. Ang mga next generation po, Panginoon, sila tatayo sa paglalahat ng iyong salita, Panginoon. Ganun din po sa mga inakang mo, Panginoon, maging tagapag-ahayag ng iyong salita, maging pag-evangelize. Panginoon, ipulipin ko po sila, Panginoon, bigyan po sila ng boldness, tapang, mamayagi yung salita, ang true gospel, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ay namatay, na buhay-muli, upang bigyan sila ng buhay na walang hanggan. Lord, we declare, Panginoon, ang victory ng church nito, God. Sa iyo lamang may itaas ang iyong pangalan, Panginoon, sa church nito, sa aming buhay, sa aming every area of our life. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Amen. And thank you so much po, kina Teacher Pao Turigo. Hindi po kasi sinulat ni Ninang Pao yung pangalan niya. Hindi ko na bakit. Si Teacher Jaira Shena, kung nais niyo pong ipaabot ang inyong mga pasasalamat, maaari niyo po silang dito kamayan, batiin, i-PM yung inyong mga thank you message. Ayan, maraming salamat po. And God bless you. Nakapag-picture na po ba? Nakapag-picture na po? Yung mga pastors po? Okay na po. Thank you po. Ayan, maraming salamat po. For our benediction, church, let's all stand and let's pray together before we temporarily leave one another. Heavenly Father, we continually praise and worship you this morning. Salamat, Panginoon, sa inyong gawain. Tunay nga na ikaw ang tinapay
at tubig ng aming kaluluwa. Salamat, Panginoon, at pinakain niyo po kami, pinalakas niyo po ang aming kaluluwa. At salamat, Panginoon, because the harvest is plenty, but the laborers are few. Salamat, you have added servants, O Lord, in different ministries. Father, we pray as we leave this building, as we leave the fellowship temporarily, may you bless everyone, may you keep them in your presence, and we pray that you would continually be the center of our lives. Lord, muli kayo po ang siyang gumabay sa amin at magbigay ng kalakasan and wisdom sa bawat isa. Ito ang aming dalangin ng pasasalamat, and now may the love of God, the grace of Christ Jesus, and the fellowship of the Holy Spirit be upon us. Amen.